Nanindigan si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang nakaupong Senate President ngayon dahil wala anyang bisa ang ginawang pagpapalit ng liderato kahapon ng dating minorya. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM. Yes, niya matapos nga ang tatlong araw na itong mga senador mula sa dating mayorya ay nagpakita na sila kaninang umaga para nga dito sa Blue Ribbon Committee hearing at ang nangyari nga ay nanindigan itong mga senador na sila pa rin ang mayorya, especially dito kay Senator Alan Peter Cayetano sa panindaw ang Senate President ng Senado. Si Senator Sherwin Gatchalian ang itinalaga ng bagong mayorya kahapon bilang bagong Senate President pro tempore at acting Senate President matapos makuha ng grupo nila ang numerong 12. Sapat daw yan para mabakante ang lahat ng posisyon kahit na mismo ang Senate Presidency at ang mga chairmanship ng mga komite. Pero kinontra agad yan ni Senator Alan Peter Cayetano. Gate nito, 13 ang numero na kailangan ayon na rin sa Rules of the Senate para mapatalisik siya sa posisyon. Sabi po sa Section 4C, pwedeng magkaroon ng acting if, in the event of resignation, hindi po ako nag-resign. In the event of removal, tinanong ko sa mga kapatid natin sa media kahapon, did they remove us yesterday? You need a vote of 13 to remove us. The term of office of the President pro tempore, the Secretary and Sergeant at Arms, shall begin upon their election and shall end when their successors shall have been elected. Nahalal na po ba yung kapalit ko? Yung nag-press con po kanina, nahalal ba siya bilang Senate President? Hindi po. Siya mismo nagsabi, naghihintay pa sila ng 13. Pino na rin ni Cayetano ang ipinipilit ng bagong mayorya na dapat magtrabaho muna. Ang tanong ng dating Senate President, bakit hindi nila itinuloy na makapagpasa ng batas kahapon? Pagkontrol daw kasi sa Senado ang gusto ng grupo ni Gatchalian. O ano sabi nila, ayaw namin magtrabaho. Sabi nila, maiipit yung mga general sa CA. Sabi nila, kawawa yung mga pasyente sa ospital, kawawa yung mga estudyante, etc. O nung nag-session sila, may 12 sila. Sabi nila, may anong ginawa nila? Nag-CA meeting ba sila? Technically, they can have a session till tomorrow. Hindi. Nag-adjourn sine die. Humirit din ang kapatid niya na si Senator Pia Cayetano. Question nito ang naging palitan ng liderato. Nililito lang daw ng grupo ni Gatchalian ang mga tao at wala namang bisa ang nangyaring kudeta kahapon. Rules of the Senate. The officers of the Senate shall be elected by the majority votes of all its members. Majority vote of all its members. Nagkaroon ba ng majority vote of all its members for any other officer? Wala. It's very simple. It's very simple. Huwag tayong magpapalito. Huwag tayong magpapagulo. Dagdag pa ng senadora, pati ang hearing sa Ways and Means Committee na unsyami dahil sa utos ni Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. Naging pahirapan din ang pagpasok ng mga tao sa loob ng Senado dahil sa magkaibang memo na inilabas ng dalawang grupo. Ayon kay Senator Gatchalian, work from home ang mga empleyado ng Senado. Pero si Senator Cayetano, pinabubukas ang mga opisina dahil sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Pinatawag rin ni Gatchalian si DILG Secretary John Vic Remulla para sa seguridad. Pero umabot pa nga sa puntong nagkagirian sila ni Senator Robin Padilla sa first floor. Paliwanag ni Remulla. Isa nga lang ako, di ba? Opo. I didn't have anybody with me. Palabas na ako eh. Just checked up. Just bigla na lang a whole gang went up. I didn't have any security with me, nothing. So it was I was trying to block. I couldn't block them alone. Bago ang girian, naging pahirapan din para sa 18 ex-Marines na makapasok sa loob ng session hall. Kabilang sila sa mga imbitado sa Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Rodante Marcoleta. Tinuloy nga kanina ang Blue Ribbon Committee ni hearing ng Blue Ribbon Committee ni Senator Rodante Marcoleta. Kasama dyan yung iba niya mga kasamang senador sa minorya. Ngayon, yung dating mayorya, dahil minorya na lang sila ngayon, kasama nila ngayon dito si Senator Robin Padilla, Senator Amy Marcos, si Senator Pia Cayetano, kanina nagpakita rin, si Senator Loren Legata ay nagpakita rin kanina doon sa hearing ng Blue Ribbon Committee. At kanina nga, ay itong 18 ex-Marines ay nagbigay ng mga pangalan sa mga
pangalan, malalaking pangalan na nagdoon sa mayorya, kabilang nga dyan Senator Erwin Tulfo at Senator Tito Soto. At agad naman niyang binaliktad noong kampo nila Senator Soto at Senator Erwin at sinasabi nga nila na walang visa itong mga pinagagawa nila. Itinanggi agad yung mga paratang ng 18 ex-Marines. Niya. Maraming salamat, JM Pineda.